Hello, today tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng bookmarks tulad nito. Two-sided siya na print na may pattern. Gagamit lang tayo ng Canva at Cricut, pero hindi tayo gagamit ng print then cut feature ng Cricut dahil ihahack natin kung paano natin gagawin itong bookmark. So, madali lang itong gawin. Hindi mo kailangan ng mga advanced skills para makagawa ka ng ganito. Sa isang sheet ng A4 size na paper, pwede kang makagawa ng 6 pieces ng bookmarks na tulad nito. So, umpisa natin. Open muna natin ang Canva at doon tayo mag-layout ng design. Once nagawa na natin yung layout doon, nandito ako sa may homepage ng Canva at mag-create ako ng custom size na document dito sa may create new custom size, and gagawin kong 3 inches yung width niya and height, and naka-inch yung width. Pattern yung gagawin natin para maging seamless yung magiging design niya pag pinrint na natin siya sa A4 size na paper. So, magdadagdag muna ako ng mga images dito. Kukuha ako dito sa elements, and nakahanap ako kanina ng strawberry na watercolor. So, pipiliin ko lang yung mga free elements dito. So, yung mga elements na free, yun yung mga graphics or photos na walang crown dito sa may corner. So, ignore natin yung mga may crown dahil yung mga free lang yung kailangan natin. And ito, maganda to. And hanap tayo ng similar na image dito para maging consistent yung design. Hanapin natin yung mga graphics na same artist lang yung gumawa. So, i-click ko lang itong tatlong bilog na icon na to or more. And hanapin natin yung information nung image dito sa may info. So, yung nag-create nitong watercolor na strawberry ng graphics na to ay itong Sketchify. So, hanap lang din tayo ng mga similar na images na consistent doon sa gagawin nating design. So, isi-select ko lang tong mga pastries na watercolor din yung pagkakagawa. Click ko lang yun and automatic siyang pupunta sa may canvas. And pili lang tayo ng mga elements na free. Okay. So na to. Piliin ko din tong donut and itong ice cream. Okay na siguro to. And i-resize lang natin yung mga elements para makita natin. Paliitin lang natin. And pwede na tayong mag-create ng pattern natin. Pipili lang tayo ng mga ilang elements na ilalagay doon sa sides ng canvas para doon siya magkakaroon ng seamless na edges. Para gawin yun, siselect lang tayo ng isang image. For example, itong slice ng cake na to. I-resize ko lang. And ilalagay ko siya dito sa side. Dito sa may left side. And dapat mag-snap siya dito sa may edge ng canvas. Makikita nyo dyan kung naka-center na siya. Pag may lumabas ng kulay red na line doon sa edge. And igigit na din natin. So, mag-snap din siya sa gitna ng canvas. Ayan, merong lumabas na broken na horizontal line sa canvas. Ibig sabihin niya nasa gitna na siya. And itong slice ng cake na to, ito-duplicate ko siya. And yung other half niya, ilalagay ko dito sa may right
sa dulo din, and dapat mag-snap din siya doon sa yung gitna ng image, mag-snap din siya doon sa edge ng canvas, magkukulay red lang din siya, and dapat naka-align center din doon sa other half niya. And ganun din yung gagawin natin sa move lang natin to. Ganun din yung gagawin natin sa may baba at gitna. Pipili tayo ng element. And igigitna din natin or ilalagay natin sa edge ng canvas yung gitna ng element. Yan, mag-snap din siya ng red doon sa edge pag nasa gitna na siya. And i-duplicate ko din yan. Yung top half naman niya, ilalagay ko dito sa baba. Ayan, pag nagkulay red yung gitna, ibig sabihin nakagitna na yung element mo, pero hindi pa rin nagkukulay red yung bottom edge. Kaya, napin natin yung gitna hanggang mag-snap. Move natin tong mga to dahil dyan siya nag-snap. Gitin natin. Ayan. And pwede na nating i-arrange yung mga ibang elements. Pwede tayong mag-rotate. Pwede tayong duplicate ko to. Pwede rin mag-flip. Horizontal or vertical. And rotate natin para yung pattern natin ay may pagka-random yung mga elements. So, ito, kahit saan mo na siya ilagay sa gitna ng canvas. Basta hindi sila tumatama sa edges ng canvas mo. Okay, once satisfied ka na dun sa design na ginawa mo, pwede kang maglagay ng background dito. Gagawin ko na lang pink, pero kung preferred mo yung white na background, okay lang naman. So, gagawa lang ako ng rectangle na, or gagawa lang ako ng square na 3 inches by 3 inches din. And para i-resize ito, click ko lang itong shape na to and click ko yung position. Dapat nakalock yung ratio para square pa rin siya kahit isang side lang yung i-adjust mo. Gagawin ko siyang 3 inches. And i-align ko siya center to page. Lalagay ko siya sa pinakadulo para siya yung nasa ilalim. Magiging background siya.
And pipili ako ng much lighter na kulay pink. Okay, siguro okay na to. And ida-download ko na ito. So, i-click mo lang yung share and click download. And save as PNG or JPEG, whichever is your preferred format. Pero, ito na lang ako sa PNG and i-click download ko siya. And i-click ko yung download. Once na download na yan, gagawa ako ng bagong canvas. Check ko lang kung seamless ba talaga yung ginawa nating pattern. So, babalik ako dito, gagawa ko ng 6 inches by 6 inches na canvas. And import ko lang yung dinownload kong pattern na ginawa natin kanina. Dito sa may upload files, and punta ka kung saan siya nakasave. So, sa downloads, nagsisave yung files ko na dinownload from browser. And click open. Tayo lang natin mag-upload. Click natin and pupunta siya sa canvas. And i-adjust ko lang to. I-resize ko lang siya dito sa position. And gagawin ko siyang 3 inches. And drag ko lang dito sa pinaka corner. Duplicate ko. Okay, i-duplicate ko to and pagtatabihin ko lang yung dalawa. Tignan natin kung magdudugtong. And so nagtapat naman yung yung left and right edges natin. I-check din natin yung top and bottom. Duplicate ko ulit and drag ko dito. Okay, so yun, kulang lang tayo ng adjustment dito sa baba. Babalik tayo doon sa original. I-adjust lang natin dahil hindi sila nag-align. Ayos lang natin. Okay, try natin ulit yung in-adjust ko na pattern. I-upload ko yung bago. Delete lang natin tong mali para hindi na natin magamit. Upload natin tong pangalawa.
Okay, nag-align na yung top and bottom natin na elements. Check din natin ulit yung left and right. Okay. So, pag nandito ka na, ignore mo lang tong white lines na to kasi for checking lang naman natin to. Ang kailangan lang nating i-download ay itong original na pattern na ginawa natin. So, next step natin dyan ay pupunta tayo sa Inkscape. Libreng software lang yung Inkscape. Equivalent siya ng Adobe Illustrator and CorelDRAW, pero open source siya. And very powerful na software na ito. And marami din na namang community support ang Inkscape kung sakaling nagkaroon ka ng problem sa software or meron kang mga gustong gawin pero hindi mo alam gawin. May online community ang Inkscape, kaya highly recommended tong software, especially sa mga beginners and mga bagong businesses para makapag-cut din ng cost. So, balik tayo sa Inkscape. Yung document size ko dito ay A4. Kung hindi kayo sure kung anong document size nyo, punta kayo dito sa file, yan, sa document properties, and select nyo lang yung format dito, dapat naka A4, and close natin yan. And gagawa tayo ng rectangle. Select lang natin dito sa shape yung rectangle tool, or i-press nyo lang yung R sa may keyboard. And gawa lang tayo ng rectangle na same shape ng A4 size paper. So, nag-snap naman na yung rectangle ko doon sa corners. Pero kung sakaling hindi nag-snap yung rectangle nyo, punta lang kayo dito sa upper right corner and dapat naka-on itong snapping. Try natin pag naka-off. Burahin lang natin yan. Susubukan kong gumawa ng rectangle. So, ganito yung pag naka-off, hindi siya nag-snap sa corners. So, i-turn on ko ulit yun. And resize ko na lang itong rectangle na ginawa ko. Ayan. Pag dinrag natin yung mga corners dito, mag-snap siya doon sa edges ng canvas. And pwede na nating i-upload or i-import dito sa Inkscape yung ginawa nating pattern kanina sa Canva. So, i-click ko tong file and click import. And i-select ko yung pattern na ginawa natin. Click open. And i-default na lang natin lahat ng settings dyan and click OK. So, ang goal natin dito ay gagamitin natin yung pattern ang goal natin dito ay gagawin nating fill or bitmap fill yung pattern dito sa may rectangle. I-click ko lang tong pattern na ginawa natin. And dito sa object, click pattern and objects to pattern, or sa keyboard, pwede mong i-press yung Alt plus I. So, i-click ko lang tong objects to pattern. And dito sa may properties, dito sa may right side, lalabas yung
properties ng object na sinelect natin. In this case, itong pattern na ginawa natin. Ayun, i-click ko lang yung rectangle na ginawa natin. And select ko yung pattern dito sa may fill. May pattern dito. And yun. Nag-fill na yung ginawa nating rectangle gamit yung pattern galing Canva. I-click ko lang tong edit on canvas. Yan, palakihin lang natin. Or paliitin. Yan. Yan, adjust lang natin tong corner na to para lumiit yung pattern. Or pwede rin dito. Pwede nating paliitin yung scale dito sa may left side or sa may right side. Sa fill properties pa rin. Or sa fill na tab. I-delete ko lang tong original na pattern. Pwede nating i-adjust yung scale kung gaano kalaki or kaliit yung pattern na gusto natin gawin. So, yun, kung satisfied na kayo doon sa size ng mga objects dito sa pattern, pwede na nating i-print to directly to printer. Just ko lang ng konti. Okay, i-mention ko lang din kung nakita nyo yung pattern nyo hindi nyo nagustuhan na maraming empty spaces dito like here, here, and here. Pwede kayong bumalik sa canvas and i-edit na lang yung pattern. Pero for now, okay na to sa akin. Okay, isisend ko na ito sa printer. Dito sa may file, click print. And iselect nyo lang yung printer na nakakonect sa PC nyo. And more settings. Gagawin ko lang siyang borderless, pero hindi naman necessary na borderless yung printer na gagamitin mo. So, magkakaroon ka lang ng around 3 mm na trim doon sa edges ng paper kapag hindi capable ng borderless printing yung printer mo. Click ko to and gagawin ko lang siyang retain size para hindi siya lumaki. And pipiliin ko yung pinakamataas na setting. And dapat A4 din yung paper. Click OK. Then, click print. Oh. Ito yung naging result ng print natin. Kitang-kita naman na seamless yung pattern na ginawa natin. Walang mga elements na putol or na misalign. Ang next natin gagawin ay i-laminate natin. Meron akong Yasen na cold laminating film. Pero pwede kayong gumamit ng ibang brand kung anong available sa inyo. And gusto ko siyang gawing dalawang sides ay laminated.
lalaminate ko lang. And yung ginagawa ko pag naglalaminate, inuuna ko lang yung corners or yung isang corner ng laminating film. Yun lang yung in-expose ko. And ilalapat ko lang yung film sa edges ng print. Parang ganito. Na-align ko lang. And yung corner lang muna yung ididikit ko. So, pinipress ko lang gamit itong squeegee. And dahan-dahan ko lang itutulak papunta sa dulo. And wag lang madaliin kapag nilalagay yung laminating film para hindi dumikit doon sa mga portion na hindi dapat kadikitan. Yan, dahan-dahan lang natin hagurin para matanggal yung bubbles. So, yung technique lang naman dito ay wag mong minamadali para hindi masayang yung materials. Yun din yung gagawin ko sa kabilang side. Okay na to, wala namang lumabas na bubbles. And punta na tayo sa design space. Nandito ako sa homepage ng design space. Para gumawa ng bagong project, pwede kang mag-click dito sa blank canvas or dito sa new project. I-click ko lang itong new project and blank canvas. And pupunta ka sa window ng canvas dito sa, kikita mo dito sa may upper left corner yung tab ng canvas. And makikita mo dito una yung blank na canvas na may grid lines. So pwede kang gumamit ng no grid lines, full grid line or partial grid. And i-check natin yung settings natin. Dapat naka-inches to. Pupunta ako dito sa may profile ko and click settings. And dito sa may canvas, dapat naka-imperial para inches yung magamit nating units. And click done. And dito natin i-layout yung cuts ng bookmarks natin. Ang standard na size ng bookmarks ay pwedeng 2x8, pwedeng 2x6, or 2x7. Ang gagawin natin ngayon ay 2x6 na bookmarks. Pero bago natin gawin yung shape para sa bookmark, gawa muna tayo ng rectangle na ang size niya ay the same sa A4 size na paper. Dito sa may lock, dapat naka-unlock yung proportions and i-type natin yung width na 11.69 and yung height ay 8.27. And dahil ihahack nga natin yung Cricut para magamit natin yung para ma-maximize natin yung i-hack natin yung Cricut design space para ma-maximize natin yung space ng A4 size na paper. Kaya tayo nag-print ng full page ng A4. Kasi kung gagamit tayo ng print then cut feature, hindi natin ma-maximize yung space and maraming masasayang dito sa may
outer edges ng papel. Mga around 1/2 inch yung space na masasayang pag ginamit natin yung print then cut feature. So, itong rectangle na ginawa ko, gagawin ko lang siyang score. Yan, malalaman mong naka-score na siya pag yung shape mo ay nagkaroon ng outline na broken lines. Ayan, gagawin na natin yung cuts ng bookmark. And pag ganito, ang tendency, sineselect natin tong rounded corner na rectangle. I-try natin. Yung width and height niya ay 7. Ayun, nagiging ganito yung itsura ng shape niya. Hindi na perfectly rounded yung corners. Kaya ang gagawin natin dyan, instead na yung rounded corner na rectangle yung isi-select natin. Isi-select natin tong square. And magle-less lang tayo ng 1/2 inch sa size or 1/4 inch. So, gagawin natin itong 1.75. Oops. Ito lang. Gawin natin 1.75 yung width and 5.75 yung height. And gagawa tayo ng offset. Click natin itong pencil na icon and click offset. Gawin natin 0.25 yung offset para maging equal to 2/6 yung dimensions natin. And dapat naka-round yung corners. Click apply. And i-delete na natin itong original shape na ginawa natin. Ito na yung magiging bookmark natin. And duplicate lang natin kung ilan yung magkakasya dito. Subukan natin kung kasya yung 6. Dito sa may align, i-distribute natin horizontally. Adjust lang natin. Ayan, so kasya yung 5 bookmarks dito and meron pa tayong space dito sa baba. Duplicate natin and i-rotate natin to 90 degrees para maging horizontal. Kaso hindi na siya kasya. So hanggang 5 lang yung pwede nating pagkasyahin sa gawin natin 1.5 by 5.5 yung rectangle natin and mag-create tayo ng offset. Click natin yung pencil icon, click offset and dapat naka 0.25 yung offset mo and click apply and delete na natin tong original na shape. Maiwan dyan yung offset natin na 2/6 yung dimension. And duplicate lang natin kung ilan yung magkasya dito.
So hanggang 5 lang yan. Gagawa tayo ng 5 bookmark dyan. And may space pa tayo dito sa baba. Distribute ko lang to. Duplicate tayo ng isa dito and i-rotate natin ng 90 degrees. Okay, may isa pang kasya. And pwede ka rin gumawa ng mas maliit na bookmark. So, ulitin natin yung kanina. So, gagawin natin 1.5 by 3.5 and mag-offset tayo ng 0.25. And rotate natin to ng 90 degrees. So, meron tayo, napagkasya natin yung 6 na 2x6 and meron tayong isang 2x4. And pwede na natin itong i-cut sa Cricut. I-save muna natin. 2x4. I-select lang natin lahat ng elements and click attach. And click make. I-select natin dito, how will you load all your materials for this project. Click on math and confirm. Dahil nag-attach tayo ng objects, lahat ng mga elements natin ay napunta sa isang mat lang. And mag-connect na tayo sa machine through Bluetooth. And click continue na natin once na-confirm na connected na yung machine. And iselect natin yung material. In this case, itong medium cardstock yung isi-select ko. Light grip mat lang ang gagamitin ko dito. Tanggalin ko lang itong protective film ng cutting mat. And dahil nga ihahack natin yung Cricut para makapag-cut tayo na full page yung print, i-rotate ko yung mat. Dapat yung ibabaw niya ay naka-centimeters yung units. Itong edge ng printed material natin, dapat nakatapat siya dito sa intersection ng 1 cm na horizontal line and itong vertical na 1 cm din. So, dapat dyan siya nakatapat. Dahil dyan nag-uumpisa na mag-cut ang machine. Ito yung starting point niya. And dahil nga gumawa tayo ng score line kanina na ang size niya ay size ng A4 na papel, ang mangyayari dyan, yung scoring stylus, dadaan siya dito sa edge ng papel. Dito, paikot ng pagganon. So, pag tamang-tama yung pagkakadaan ng stylus doon sa edges ng papel natin, ibig sabihin tama yung pagkakalagay natin ng papel. And pwede na nating i-proceed ng cut. Pero kung sakaling hindi nga tumapat yung scoring stylus doon sa edges ng papel, kailangan mong i-readjust yung pagkakalapat mo ng printed material. Pero most of the time, tama naman ito. Basta ito siya sa 1 cm away dito sa pinakadulo ng
ng grid line ng mat. And 1 centimeter din dito yung layo. So, gawin na natin. So, pag nagbe-blink na tong load unload button, ilagay mo lang yung mat dito. Dapat nasa ilalim siya nung mat guide. And tumatama siya doon sa may roller dito. Same din sa kabilang side. Dapat nasa ilalim siya ng mat guide and tumatama siya doon sa roller. And once nailagay mo na yung mat, click mo lang to. And susunod din mag-blink yung cut. Pero ilagay muna natin yung scoring stylus. Okay. Para ilagay yung scoring stylus, i-open mo lang tong clamp A and i-shoot mo yung stylus dito sa may butas dito. Yan. And close lang natin. Yan. So, dapat hindi to gumagalaw. Okay. And dito sa clamp B, dapat nakalagay na yung fine point blade. And once okay ka na dito sa mga tools na nandito sa clamp A and clamp B, mag-blink tong cut and proceed na natin. Click ko yan. And i-observe lang natin kung tama yung location ng papel. Okay. So, almost tama naman yung pagkakalagay. Pwede na nating i-proceed yung cut. Ayan, saktong-sakto siya doon sa edge ng print. Ganun ang kadaling gumawa ng seamless pattern sa Canva para meron kang magamit na design para sa iyong bookmarks. Subscribe to watch more tutorials like this. Thank you for watching.